Gaano na katagal akong muling natulog? Nabuhay ako ng hindi mabilang na taon, at nasaksihan ko ang pagkalipol ng mga higanteng buwaya at dinosaur. Nakita ko rin ang unang emperador na nagkaisa sa buong imperyo sa kahangahangang tagpo. Panahon na para tignan ang mundo sa labas, kung ano na ang lagay. Ngayon, anong panahon na ba ito? Mga kaibigan sa livestream, narito kami sa Ancestral Hall ng sikat na artista na si Sofia Reyes. Dito ako lumaki. At taon-taon ay bumabalik ako para mag-alay at humingi ng biyaya sa mga ninuno. Hindi ko inaasahan na si Sofia, na hinahangaan ng napakaraming tagahanga, ay medyo tradisyonal din pala sa buhay. Ang babaeng ito, aking ina po. Hindi ko inakala na pagkalipas ng mahabang panahon, may mga inapo pa rin akong nabubuhay sa mundo. Ayon sa mga matatanda, ang nasa loob ng kahoy na kabaong na ito ay ang aking dakilang ninuno. Ang kabaong na ito ay nabuksan. Ano? Ito? Ano ang nangyayari? Ina po. Ang kasuotan ng taong ito ay kakaiba. Lolo, may mga magnanakaw ba ng libingan na dumating dito? Hindi. Ako mismo, ang umahon mula rito. Ha? Ikaw mismo ang umahan. Ako ang iyong dakilang ninuno. Bakit hindi ka lumuhod sa harap ko? Ano? Sa kasalukuyan, anong panahon na ba ito? Mukhang hindi naman siya gaanong mas matanda sa akin. Tapos sabi pa niya na siya ang aking dakilang ninuno. Pero parang sinaunang tao ang pagsasalita niya. Sino ka? Alam mo ba na ito si Sofia Reyes, ang pinakasikat na babaeng artista sa buong bansa? Babaeng artista. Malamang gustong sumakay sa kasikatan ni Sofia. Naghahangad lang ng pera. Baliw siguro itong tao. Paalisin niyo na siya. Huwag nang makaabala sa live broadcast ng programa. Ang ingay. Kanina, anong nangyari? Hayaan mo ako. Tingnan ang iyong alaala. Kaya pala, sa panahon ng aking pagtulog, ang sangkatauhan ay nakapasok na sa makabagong panahon. Mabilis ang tren, eroplano, rocket. Kawili-wili, kawili-wili. Alam ko na ang lahat ng sitwasyon. Siya, ano nang ginawa niya sa akin? Sofia Reyes, kilala mo ba ang taong ito? Kuya, nagre-record kami ng programa. Pwede bang? Walang problema. Ako ay naghihintay dito para sa'yo. CJ, Kung gayon, ituloy na natin ang pagre-record. May lapida dito. malamang ito ang may-ari ng kahong kabao. Mga pangyayari sa buhay niya. Tingnan natin kung ano ang nakasulat. Elias Monteverde, nabuhay sa hindi mabilang na panahon, ang kauna-unahang Diyos sa mundo, kayang magpabagyo at magpaulan, maglipat ng bundok at magpabaha gamit ang isang ihip ng espada. Ha? Tao pa ba ito? Baka nagkamali lang ng sulat. Tama ang nakasulat doon. Ang salitang Diyos ay talagang ginagamit para ilarawan ako. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang nasa loob ng kaong kabaong. Tuwing 1,000 taon, ako ay natutulog sa loob ng ilang panahon. Nasaksihan ko ang hindi mabilang na buhay at kamatayan. Ako ay kasintanda ng langit. Ang taong ito, may sira talaga ang ulo niya. Ang kapal ng mukha, sino ang nagbukas ng kahong kabaong? Sino ang salarin na nangahas magpakita ng kawalang galang sa dakilang ninuno? Lolo, Sofia, sabihin mo agad, sino ang gumawa ng kasalanang karapat-dapat sa sumpa ng langit? nang dumating kami, nakabukas na ang kahong kabao. Ang kahong kabaong na ito ay imposibleng mabuksan, maliban na lang kung ang dakilang ninuno mismo ang lumabas. Baka totoo nga ang alamat. Matagal na itong kabaong, di ba? Kung ang bangkay ay naging abona, saan pa siya pupunta? Ano ang sinabi mo? Wala, lolo. Wala akong ibang ibig sabihin. Tumahimik ka, dinala mo ang mga dayuhan dito, nakagambala sa pahinga ng dakilang ninuno. Alam mo ba kung gaano kalaki ang problema mong ginawa? Lolo, ako. Ikaw.
Ikaw ang tagapagbantay ng kabaong sa henerasyong ito, di ba? Ikaw. Kayo. Hindi naman siguro. Ako nga. Ay naku, nagising na rin po kayo sa wakas. Ako po ang inyong, ika-negatibo 232 na salinlahi. Marco de la Cruz, narito po ang inyong alipin. Maligayang pagbabalik, dakilang ninuno. Lolo, ano nang ginagawa mo? Bilisan mo, luhod ka sa dakilang ninuno. Huwag mong galitin ang dakilang ninuno. Kami po ang nakagambala sa mahimbing ninyong pagtulog. Patawarin niyo po kami. Lolo, mas bata pa siya sa'yo. Paano nangyari? Tumahimik ka nga. Tingnan nyo. Ito ang larawan ng dakilang ninuno. Ipinamana ito sa amin ng aming mga ninuno, sa bawat salinlahi. Ito. Magkamukha nga. Itong larawan, mula pa noon ng bata ako. Nakasabit na ito dito. Sophia, ang dakilang ninuno natin ay makapangyarihan, kayang gawin ang lahat. Kapag bumalik siya balang araw, dadalahin niya ang kasaganaan. Opo, Lolo. Ikaw ba talaga? Hawak ang araw at buwan, kinukuha ang mga bituin. Walang katulad ko sa mundo. Pakiusap po, patawarin niyo ang batang ito. Kung hindi kayo nasisiyahan, ako na lang ang parusahan niyo. Hindi kasalanan ang hindi alam. Ako mismo ang nagising. Mabuti naman. Sophia, naalala mo pa ba ang aral ng ating mga ninuno? Iyon ang dapat tandaan ng bawat salinlahi. Pagbabalik ng dakilang ninuno, lahat ay bumabati. Ang daigdig ay payapa, walang hanggang pagpapala. Tabak. Halika. Matandang kaibigan, matagal na tayong hindi nagkita. Ipaalam sa buong mundo, ako si Elias Monteverde, nakabalik na. Baka, bumalik na ang dakilang ninuno. Bumalik na ang dakilang ninuno. Lahat ng tao, makinig. Buong angka ng Chin. Sumama kayo sa akin upang salubungin ang dakilang ninuno. Opo, Bumalik na ang dakilang ninuno. Sasalubungin mula sa lahat ng direksyon. Mamamaya pa ang buong mundo. Walang hanggang kasaganaan. Ang sinaunang kampanang ito, mahigit 1,000 taon nang, hindi tumutunog. Sa wakas, maghihintay na ba tayo, sa pagbabalik ng dakilang ninuno? Ang pagtunog ng kampana, ay nangangahulugang, ang matagal nating inaasam na dakilang ninuno, ay nagising na. Ang paghihintay natin sa bawat salinlahi, ay hindi nasayang. Ang kanyang paglitaw, ay muling magpapaangat sa aming pamilya bilang, nangungunang angkan sa mundo. Lahat ng tao, makinig. narito. Agad na sumama sa akin. Upang salubungin ang pagbabalik ng dakilang ninuno. Opo, Bumalik na ang dakilang ninuno. Sasalubungin mula sa lahat ng direksyon. Mamamaya pa ang buong mundo. Walang hanggang kasaganaan. may reaksyon ang talaan ng buhay at kamatayan. Tiyak na nagising na ang dakilang ninuno. Lahat ng tao, sumama kayo sa akin. Bumalik na ang dakilang ninuno, sasalubungin mula sa lahat ng direksyon, mamamaya pa ang buong mundo, walang hanggang kasaganaan. Nagising muli ang dakilang ninuno, bilang pinuno ng pamilya Garcia, ako ay tiyak na mag-aalay, ng pinakamamahal na handog sa pagpupugay. Tayo na. Opo. Tingnan mo ang reaksyon ni Lolo. Mukhang totoo. Baka siya nga ang dakilang ninuno. Ngayon, mainit ang live stream natin. Okay lang ba tayo rito sa tabi? Hindi ba tayo nakakaistorbo? Umalis ka na. Huwag niyong istorbohin ang pahinga ng dakilang ninuno. Lolo, hindi po namin kayo istorbo. Lumabas kayo. Hindi kayo welcome dito. Umuwi muna kayo. Sige. Lolo, galing po sila sa programa sa TSI. Hindi po tama na paalisin niyo sila ng ganito. Ikaw, ganyan pa rin ang sinasabi mo. Kahit anong problema, mas mahalaga ang dakilang ninuno. Pero, Sofia, nandito na si kuya para bisitahin ka.
Mahal. Namiss mo ba ako? Ikaw, Bakit parang hindi ako welcome? Sofia, sino ba yan? Lolo, siya po ang kilalang si Diego Alcantara mula sa Maynila. Ang anak ng mayamang pamilya. Lagi po niya akong inaasar. Ganon ba? Ang taong ito ay puno ng masamang hangin. Matagal na siyang gumagawa ng masama. Ano, Sofia? Lolo mo ba itong matandang ito? Diego, wala pong mangyayari sa atin. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Huwag kang masyadong determinado. Subukan natin, baka magustuhan mo. Pagdating sa technique, magaling ako, Dol. Ako ang lolo ni Sofia. Dito sa amin, hindi ka welcome, isang bulakbol. Ano nang ginagawa ninyo? Matanda, sa apo mo, hindi ba pwedeng makausap? Umalis ka na. Lolo mong gago. Habang maayos pa ang usapan, tumahimik ka na. Pakawalan mo ang lolo ko. Sige. Lolo, ayos ka lang ba? Ako, sasampalin kita, masamang tao. Ayaw mong respetuhin ang sarili mo? Lolo. Kayong mga, ano nang ginagawa ninyo? Sofia, binigyan na kita ng pagkakataon. Sumunod ka na lang, sumama ka na sa akin. Panaginip lang yan. Dakilang ninuno, nakikiusap po ako. Lunasan niyo po ang mga hayop na ito. May kasama pa pala kayo. Ngayong araw, ayaw kong pumatay. Umuwi ka na. Ikaw pa, gusto mong pumatay? Mukhang hirap ka pang pumatay ng manok. Diego, sa tingin ko, may sira ang ulo niya. Makinig kayo. Ako'y mula sa isang dakilang angkan, si Diego Alcantara. Pinapayuhan kita, huwag kang makialam. Nagkukunwari ka pa? Ako. Nako, anong nangyayari? Ang marumi mong kamay, nangahas ka pang hawakan ang aming dakilang ninuno. Siya raw ang inyong dakilang ninuno. Tama. Ang angkan ng Reyes sa bawat salinlahi, ang kahulugan ng buhay, ay ang paghihintay sa paggising ng dakilang ninuno at pag-aalay ng lahat para sa kanya. Hindi ako nagkakamali. Sofia, baka may problema sa ulo ng lolo mo. Lolo, tumakbo ka na at tumawag ng pulis. Nandito ang dakilang ninuno, wala tayong dapat ikatakot. Maganda ang ugali ng inakong ito, karapat dapat siyang palakihin. Kayong dalawa, nagpapanggap kayong may kakaibang kapangyarihan, ngayon din, sisirain ko siya. Huwag. Lolo, Bakit ganito? Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Walang sinuman sa mundo ang makakasakit sa akin. Ang katarantaduhan ng batang ito. Lolo, ayos ka lang ba? Lolo, ako ang may kasalanan kung bakit ka napahamak. Sofia, panoorin mo. Ang mangahas na gambalain ang dakilang ninuno. Naghahanap siya ng kamatayan. Ano ba ang sinasabi mo, matandang gago? Kung may bayag ka, ulitin mo. Kung magpapatuloy ka sa iyong kalokohan, ako ang maglilinis ng mundong ito mula sa mga tulad mo. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Maglilinis ka ng mundo? Alamin mo, dot ako ang hari ng Jiangcheng. Alam mo ba? Nakakatakot ang tingin niya. Kinikilabutan ako. Ikaw, pinagtanggol mo ang dakilang ninuno. Karapat dapat kang gantimpalaan. Pakiramdam ko ay bumata ako ng 10 taon. Hindi na pilay ang binti ko. Lolo, ito. Ang mga sugat mo ay gumaling na. Salamat po sa biyaya, dakilang ninuno. Ano ba yan? Ganoon ba kakatuwa ang batang ito? At ikaw, isang hamak na mortal, ang maglakas loob na lumaban sa isang Diyos? Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Ang balita ng aking paggising ay mabilis na kakalat sa buong mundo. Ang aking mga inapo, malamang nasa daan na. Kidlat sa magandang panahon. Baka may nakulit sa dakilang ninuno. Bilasin mo. Opo, Ginoo. Sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang nakita si Ginoong, napakaaga. Ako si Gabriel Santiago. Dapat ako ang unang makarating doon. Mabuhay ang dakilang ninuno. Mas bilasin mo pa. Nauunawaan ko,